everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Maganda ba? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre pag-usapan natin ngayon, ito nga mga kandidata ng Asia para sa Miss Supranational. Ayun nga, nagsialisan na. So kahapon ay departure na nga ng mga kandidata. Ito nga isa sa mga pinag-usapan sa social media, ang pag-alis ng Indonesia at saka ni Philippines na halos sabay sila umalis. Nakakaloka. So ayun na nga, si Indonesia ang isa sa mga sinasabi nilang malakas daw ang laban dito sa supranational. Nakita ko naman kahapon yung kanyang pag-alis sa kanyang bansa. Parang wala naman ako nakitang ganda. Si Agnes. Malakas si Agnes dahil yung support sa kanya ng mga Indonesian ay solid. Tapos, syempre, dahil nga doon sa super chat or ano ba yon, supra chat. Sa supra chat na inilabas nila, nakita yung potential. Kaya doon nagsimula yung mga agam-agam na mukhang magpe-penetrate at matinding kalaban talaga ang Indonesia dito sa competition. Pero guys, sa totoo lang, sa nakita ko naman yesterday, parang nakulangan lang ako konti. Pero syempre, alam naman natin kung talino, matalino, tapos alam mo yon, magaling din syempre siguro sa execution. And then, abangan natin kung ano yung mga ipapakita niya. Ngayon, nandiyan na siya sa Poland. Nakita ko kanina yata yung kanyang bagong photos na, alam mo yon, talagang walang pagod. Hindi siya nagpahinga. Go, go, go na siya. Ganon! Kasi nga, mataas yung energy, mataas yung spirit niya dahil sa ingay na ginagawa. Pero syempre, simula pa lang naman ng competition. So, okay lang na maging maingay. So, magkaalaman. And then, malaman natin kung may ibubuga nga ba ang pambato ng Indonesia. So, ang tansya ko ngayon, parang feeling ko, ito magta-top 10. Tapos, mananalo ng Asia and Oceania. So, yun yung nakikita ko sa kanya. Pero syempre, depende yan kung ano pa yung ipapakita niya sa mga susunod nilang competition. At saka syempre, abangan natin yung mga pa-eksena, paandar. Sabing gano'n, sandwich win daw para sa Indonesia. Nakita ko naman, nung nakaraang Indonesia, ayon ako kasi may ganda naman talaga yon. Pero eto, parang feeling ko ay mahihirapan siyang sundan ang corona ng supranational para sa Indonesia. Siguro man doon maglalaro sa competition, but hindi ko nakikitang mananalo. So, let's see. Malalaman naman natin yan pag nag-start na yung competition, kung ano nga ba magiging eksena niya. Pero sa kahapong nakita ko, parang wala naman ako nakitang ganda. Charot. So, parang nakulangan ako sa beauty. Parang, talaga ba maganda? Parang hindi naman. Pero, ayun nga, yung confident niya, talagang umangat dahil nga sa ingay sa social media. And then, tignan natin kung mag-penetrate siya ng todo-todo. Samantala, umalis na rin yesterday ang ating pambato na si Katrina Ligado. Kung saan naman, syempre maraming natuwa. Ako isa ako sa mga natuwa kasi in fairness naman kay Katrina Ligado, alam ko medyo parang pagod si Katrina nung mga nakaraang araw dahil siguro sa paghahanda niya, pag-iimpake, everything, mga iniisip. Pero, sa totoo lang, yung nakita ko siya yesterday, gandang-ganda ako sa kanya. Gusto ko yung ayos ng buhok, gusto ko yung aura, maganda na yung aura niya lumabas. At, in fairness sa styling niya, panalo. Yung damitan niya, oh my gosh, ang bongga, paandar talaga. Sabi ko nga, sana magtuloy-tuloy lang to. Alam nyo guys, wala namang problema kung nag-start ka sa below, paangat, 'di ba? Sa competition, mahirap naman yung nag-start ka sa taas tapos pababa. 'Di ba? Tapos gewang-gewang. So mas maganda yung nag-start ka sa below tapos paangat. Kaya yung ingay, okay lang 'yan kung hindi niyo na feel na parang okay, mananalo ba 'to? Parang hindi naman.
ayun yung na-feel natin eh. Pero ano doon na siguro pagkatiwalaan natin si Katrina Ligado sa kanyang magiging eksena. To be honest ha, kahapon pag-alis niya, sabi ko may laban, malakas ang laban ng ating pambato. Bakit? May ganda eh. So, i-maintain lang niya siguro yung talagang alam mo yung kabog-kabog. So, ngayon, nandyan na siya. Hindi pa natin nakikita yung eksena niya, yung paandar niya. Pero yan yung mga abangan natin. Yung araw-araw niyang outfitan, araw-araw niyang paandar. Oh my gosh, doon ako excited. And then, let's see kung paano kakabog ang Katrina Ligado sa competition na to. So, parang feeling ko may ibubuga. Kung beauty ang pag-uusapan, may ibubuga yung ganda niya. So, parang isa talaga siya sa mga masasabi ko, okay, kaya netong mag-top 5, kaya netong mag-penetrate ng todo-todo. Basta pagkatiwalaan lang natin. Siguro, ayun nga lang, medyo nag-aalinlangan lang tayo pagdating sa Q&A. But guys, yung nanalo naman sa Ecuador noon, di ba? Hindi naman ganun kabongga yung kanyang Q&A. And then, ayun nga, di ba, kung iisipin mo din, si Pauline Amelix, ang galing-galing sumagot, pero hindi rin naman nanalo. But, andito nga ako sa part na to, I think Katrina Ligado lalaban to. So, kumpiyansa ako dyan, di ba? At I'm so excited. So, sabing ganon, makakatapat daw na matindi ni Katrina Ligado si Indonesia. Hayaan mo si Indonesia. Siyempre, iba yung laro ni Indonesia, iba yung laro ni Katrina Ligado. Si Indonesia, nandoon na siyempre yung confident niya yung magdadala sa kanya. At umasa ka na magpapaandar din niya ng bonggang-bongga, lalo na nakaramdam sila na parang, okay, kaya natin yung back-to-back. Kahapon, ang taas ng kumpiyansa niya, di ba talagang, let's go, fighting, ganun eh. So, yung energy niya talaga mataas. Tapos si Katrina Ligado, parang mag-start pa lang magpasabog ng energy. So, abangan natin kung may sasabog na energy, di ba? So, yon. So, let's see. Basta suportahan natin, huwag natin kalimutan suportahan ang ating pambato sa lahat ng mga gagawin niya dito sa Miss Supranational. Siyempre, pag nagtulong-tulong tayo para sa kanya, di bongga, di ba? So, yan. And patunayan natin na malakas ang laban ng Pilipinas dito sa competition ng Miss Supranational. And then, sabing gano'n, si Thailand wala na at hindi na makakalaban. Wala tayong magagawa doon. Dahil sabi ko nga, iniisip kong nung kahapon, baka strategy game lang nila to. Yung may eksena na parang kunwari hindi pupush. Kasi kanina naglabas sila ng mga photos na 65 ba, 69 candidates. Ano doon pa si Thailand, hindi pa nila binupura. Anyway, so naglabas naman na ng press release ang Miss Supranational Thailand na hindi na nga makakapag-compete dahil sa health issue. Maraming mga issue na lumalabas eh. May tungkol sa ganito, may tungkol sa ganyan. Pero kasi syempre, kung ano man ang hinaharap ni Ike Kanyalak, I hope na sana malagpasan niya yan. And then, ayun. So, sayang lang kasi malakas din sana ang laban ng Thailand sa Miss Supranational kung natuloy siya, di ba? Kasi ano to kabugera din to at hindi yan papayag na, alam mo yon, mas malakas pa siya kaysa kay Indonesia. Yun yung nakikita ko. Kung dumating si parang feeling ko, ang maglalaban ay Philippines and Thailand, hindi Indonesia. Baka mawala sa eksena sa Indonesia. Pero, ayun. So, since nawala na nga si so parang feeling ko, ang magtatapat sa Asia ay si Philippines at saka si Indonesia. Syempre, natuwa din si Indonesia nung nawala si Thailand. Kasi syempre, ang tingin nila ay tinik talaga si Ai sa kanila. Alam mo yun, pwedeng maitsupera kasi si Indonesia kasi maganda naman talaga tong si Ai. So may ibubugay yung beauty. Kaya parang yung nawala kasi hindi naman siya masyadong maganda natuwa siya. O, di ba? Kaya yung kumpiyansa ni Bakla lalong mas tumaas, mas lumakas, mas okay, let's do it, ganon. But, syempre, hindi natin pwede underestimate yung pwede niyong magawa, no? Kasi, syempre, yung mga ganitong kumpiyansa sa sarili, ito yung mga nakakatakot na kalaban. And I hope lang sana si Katrina Ligado, si Katrina Ligado naman may class Alam mo yun, yung kaya niya talaga. Ang aliw ko lang kay Katrina Ligado, yung hindi siya yung no? Parang mahiyain pa na hindi mo maintindihan na parang bago lang sa pageant. Maganda yung ayos, maganda yung makeup, pero kapag tinitignan mo yung power niya, parang may kulang. So parang
parang siguro pagod nga. O, kailangan lang ng konting pahinga. Kasi dapat yung mga ganito, noon pa sila nag-impake, noon pa sila nag-ayos. Para, alam mo yun, hindi siya naghahabol. So, ngayon, ang titignan natin dyan ay kung paano niya ilalabas yung kanyang energy. Kasi yung doon ako nakukulangan sa energy, sa palo, sa tigas na parang, no, I will do it. Yung mga tipong ganon. So doon ako nakukulangan. Pero syempre pagkatiwalaan na nga lang natin and tignan natin kung paano kakabog at magpapakita ng magandang laban si Katrina Ligado dito sa competition ng Miss Supranational. Kaya guys, sana ating subaybayan at ating suportahan ang ating pambato. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ninyo may ibubuga ba ang laban ng ating pambato sa Miss Supranational? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.